Boss Motovlog. Bagong disenyo ng KTM 390 inilabas dito sa Makina Moto Show. Ito ay isang single cylinder 390cc engine, liquid cooled, double overhead cam 4 valves na kayang mag-produce ng 43 horsepower. Napakagaang nito para sa kanyang middleweight class na kategorya. 390, pasok po sa expressway yung ganitong mga motorsiklo kahit na sobrang liksi mo sa mga kalsada, kahit sa mga pasikot-sikot sa Metro Manila na makikipot, makakatagos ka pa rin sa napakalapad na daanan ng expressway. Ang signature orange color design ng Austrian brand na KTM na ito ay bantog sa buong mundo at nakilala pagdating sa mga off-roading. At ngayon, maging ang mga series ng Duke ay naging bantog din at sikat, kilala sa buong mundo. Co-partner din ng MB Augusta at nagdidisenyo din ng mga Husqvarna Vartfilen. Mula 125cc hanggang 1290 ay merong series ang Duke na ito. At ikatlong beses na pagpapalit ng anyo ang Duke 390. Simula pa noong 2014 hanggang ngayon 2025, tatlong beses pa lang po nagpapalit ng disenyo itong Duke 390. Mapapansin mo, single cylinder lang ang motor na ito. Pero ang kagandahan dito sa single cylinder 390cc na to, mababa lang po ang kanyang maintenance. At the same time, mababa lang din ang konsumo ng gasolina. Hindi kagaya ng mga parallel twin engine, malakas ang power masyado, pero sobra naman lumaklak ng gasolina. Kumbaga pagdating sa fuel efficiency, pang Asian friendly din ang motor na ito. Meron ka ng sports naked bike na maangas ang tindig, makakapasok ka ng expressway, at the same time, napakababa ng cost of ownership ng motor na to. Sa halagang less than 300,000 pesos o 289,000 Philippine money ay maiuuwi mo na tong kulay orange na Duke 390 na ito. At distinct ang forma, walang pinagayaan, hindi kagaya ng iba. Ano nga ba makukuha mo sa halagang less than 300,000 o 289,000 pesos na ito? Makikita mo sa kanyang distinct look ang Duke 390. Makikita mo yung kanyang emblem sa magkabilang gilid. LED na ang harapang ilaw at ibang-iba na ang disenyo sa mga previous model. At yung mga ilaw nito hanggang likod, pati mga turning lights ay LED na po. Nagkakarga ng 390cc engine, liquid cooled, single cylinder, naka-insumi pa ng 43 horsepower, naka 6-speed manual transmission, single monoshock sa likod, sa harapan naman ay naka-telescopic fork na inverted. Ibig sabihin, naka-upside down telescopic na siya. Mas maganda yung navigation, yung bounce, pagka nag-turning left and right ka. At sa kanyang handle, makikita mo, naked siya, hubad. Kaya naman maganda to pang singit-singit sa traffic. Maliksi at madaling imaniobra. 830mm ang seat height nito, kaya kung 5'5" in height ka, medyo tiptoe ka rito. Kailangan makasapatos ka ng medyo mataas ng konti para hindi ka ma-out of balance, lalo na kung sa traffic mo gagamitin sa Metro Manila. Pagdating sa cockpit, syempre digital world na tayo, digital na ng panel nito. Pagdating sa mga buttons, andyan lang kitang-kita selection key, may hazard din yan. At busina, nandyan ang left and right signal light, sa kanan, ignition, kill switch. Traditional na susi pa ang gamit dito, hindi to keyless. Tamang-tama para sa mga tunay na cowboy ng kalsada. Kailangan marunong ka mangambyo. Kung ikaw ay scooter gamer boy, kailangan mag-aral ka na para naman masabi nilang tunay kang lalakwe. Comfort, yes, syempre komportable dahil upright position ka. Less comfort lang dahil sa magpipiga ka ng 6-speed manual transmission kasi itong motor na to. Mangangambyo ka. Pero sa long ride, sanayan lang yan mga bossing, ano? At bukod sa naka-ABS na harap at likod ang motor na ito, meron din itong tinatawag na clutch in revs up na setting. Ibig sabihin, ito yung mga typical na alam natin na clutchless. Hindi ka na kailangan mag-clutch, magpiga ng clutch mo, lalo na kung may mga emergency situations na nangyayari sa motor. Kumbaga yung tinatawag na sleeper clutch sa ibang termino. Kaya kung isa ka sa mga nagbabalak kumuha nitong Duke 390 na ito na 2025 model, mag-isip-isip ka, ay siguradong hindi ka lugi dito sa mga specs and features na nakapaloob at sa angas na tindig na hatid nito at yung appearance mo sa mga tao ay talaga namang hindi mababayaran basta-basta yung angas at tindig nito. Isama mo pa yung mga specs, features na nakapaloob sa motor sa halagang less than 300,000, makakapasok ka pa ng expressway at maliksi ka pa pagdating sa mga street dito sa Metro Manila. At sa lahat ng yan ay hindi ka naman nagagastos at mabubutas ang bulsa
pagdating sa maintenance. Palit gulong, preno, change oil ka lang, at oil coolant, air filter. Ano pa bang gusto mong palitan? Wala na, yun na lang. Kaya na umabot ng mga 10 years pataas pa ng motor mo, basta maayos ka lang mag-maintenance ng motor. At pagdating naman sa installment, antayin nyo ako sa mga kasa. Siyempre, wala pa sa mga kasa to, kakalabas lang eh. Pag nagkaroon, matik yan. Kaya don't forget to subscribe dito sa ating channel para updated ka sa mga latest news update ng mga motorsiklo kasama ng mga insurance, installment. Kung ilang taon ba gusto mo, 5 years? Hanapan natin yan mga boss. Hanggang sa muli, paalam.